Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ito ang pangalawang bahagi ng pelikulang My Boss, My Hero na pinamagatang My Boss, My Teacher. Sa umpisa ng pelikula makikita natin ang isa sa taga-suporta ni Do-shik na si Sang-do sa isang kolehiyo na nagbibisikleta papunta sa kanyang klase. Sa silid-aralan ay tinatawag ng isang guro ang bawat isa at inihayag ang kanyang pangalan bilang Do-shik. Sa ibang eksena, sa gabi ang tunay na si Do-shik at ang kanyang mga tauhan ay sumalakay sa isang lokal na kasino bilang gangster at pangalawang boss ng isang mafia gang na tinatawag na D-Dogs. Sa loob ng kasino ay kinontrol ng mga tauhan ni Do-shik ang lahat matapos manalo sa laban, samantala binalaan niya ang may-ari ng kasino na ang mga guro at mga ama ay dapat na iginagalang. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa mas maraming mga bantay ng kasino ang dumating sa lugar, dahilan para mapilitan silang tumakas. Sa ibang lugar si Carrie bilang isa pang miyembro ng gang ni Do-shik na nagpapakitang gilas sa pagmartilyo ng isang pako gamit ang kanyang ulo. Pabalik sa kolehiyo, nabunyag na ang isang estudyanteng babae na pinangalanan Miran, ay umiibig kay Do-shik. Kinagabihan, pumunta si Do-shik sa isang pulong ng mafia. Sa pulong nagrereklamo ang ibang miyembro sa pinuno ng mafia na nagngangalang Sang-jung tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Do-shik na magsagawa ng mga misyon at ang pagkuha kay Sang-do para makakuha ng isang degree mula sa paaralan. Dito ay naipahayag na pinapapasok pala niya sa kolehiyo ang kanyang junior na si Sang-do upang pumasok sa kanyang mga klase at magpanggap bilang siya. Maya-maya ay ipinaalam ng kanyang boss na si Jung na dapat siyang magturo sa paaralan sa loob ng 4 na linggo bilang unang misyon. Subalit agad siyang tumanggi ngunit pagkatapos banggitin ng kanyang boss na ito ay kailangan niyang gawin upang makapagtapos ay nag-atubili siyang sumang-ayon. Kinaumagahan ay gumising ng maaga si Do-shik at naghanda para pumasok sa kanyang klase sa pagtuturo, habang nasa daan papunta sa paaralan, nagpalagay si Carrie ng motorcade para sa kanyang kaligtasan. Dahil sinusubukan niyang iwasan ang anumang atensyon, bumaba si Do-shik kahit malayo pa sa paaralan at nagsimulang maglakad. Nakarating na siya sa gate ng paaralan ngunit ito ay kakasara lang, at hindi din siya pinapapasok ng mga bantay dahil iniisip nila na isa siyang estudyante. Nahuli din siya habang sinusubukan niyang pumasok sa loob sa pamamagitan ng butas ng bakod, sa wakas ay pinapasok na siya nang malaman ng mga bantay na siya ay isang guro. Sa sumunod na eksena, ipinakilala ng isang senior na guro si Do-shik sa kanyang klase at saka lumabas. Ang silid-aralan ay puno ng mga kilalang pasaway na estudyante. Samantala, siya ay nagalit sa isang tamad na estudyante na natutulog sa kanyang klase pagkatapos ay mabilis niyang pinuntahan ito at sinimulang saktan ngunit nang ipakita ng estudyante ang mukha nito, ito pala ang kanyang boss sa mafia na si Sang-jung, ang dalawa ay agad na nanigas sa gulat habang nakatitig sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang klase, ang dalawa ay nag-usap at nagsabihan ng kalagayan sa isa't isa, pagkatapos ay hiniling ni Sang-jung kay Do-shik na huwag ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa pag-aaral niya sa high school. Sa ibang lugar, si Carrie ay sinaktan at kinagat sa tainga ng kanyang asawa dahil sa pagkakaroon ng ibang babae. Maya-maya ay nahuli si Do-shik habang nakatitig sa hita ng isang babaeng guro mula sa ilalim ng mesa kaya hinampa siya nito ng makalapit. Kinagabihan ay bumalik si Do-shik sa kanyang bar kung saan nag-iinuman sina Sang-do at Carrie. Doon ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagtulong ng Hong Kong gang sa kanilang proyekto at pagkatapos ay saka siya nagreklamo tungkol sa kanyang mga nakakainip na pagtuturo sa paaralan para sa susunod na araw. Sa unang problema, iminungkahi niya na isa sa mga miyembro ng kanyang gang ang dapat pumunta sa Hong Kong at ipagpatuloy ang negosyo ng mafia. Upang magbigay ng kasiyahan sa kanyang amo, si Sang-do ay nagdala agad ng isang guro ng ethics gayunpaman ang guro ay nawala sa sarili sa sandaling magsimula ang lahat uminom at inimbita siya na sumali sa kanila. Nang ang lahat ay makatulog sa pagkalasing, nagpasya silang umalis ngunit nang pasakay na si Do-shik sa kanyang sasakyan, hinawakan siya ni Carrie at dinala sa basement kung saan naghanda siya ng isang party upang ipagdiwang ang katotohanan na ang kanyang boss ay naging isang guro na. Ang nag-aapoy sa galit na si Do-shik ay pinatay ang kuryente at binugbog si Carrie dahil sa pagsasayang ng kanilang pera sa isang walang kwentang selebrasyon. Kinabukasan, pumunta si Sang-do sa airport para bumiyahe papunta sa Hong Kong ngunit nadismaya nang makitang makakasama din niya si Carrie. Ang dalawa ay tahimik na ipinahahayag ang kanilang galit sa isa't isa habang pasakay sa eroplano. Kinaumagahan habang si Do-shik ay natutulog sa kanyang klase, ginising siya ng English teacher, dinala sa rooftop at pinagtanim ng mga bulaklak sa mga paso habang siya ay pinagtatawanan. Samantala, habang pinagkakatuwaan siya nito,
Aksidente itong bumagsak sa ibabaw ng putik kaya ang babaeng guro ay umalis na nahihiya. Kinagabihan ay ipinaalam ni Do-shik sa kanyang amo na si Sang-jung na ipinadala niya sina Sang-do at Carrie para makipagkita sa HK gang sa Hong Kong sa pag-aakalang si Sang-do ay magaling mag-Ingles ngunit taliwas sa kanyang paniniwala. Ang dalawa ay nahuli ng immigration sa HK airport dahil sa hindi nila pagkakaintindihan ng opisyal at nagkamaling umamin na sila ay mga terorista. Kinaumagahan, isang gwardya ang nagbigay kay Do-shik ng trabaho. Inutusan siyang parusahan ang mga mahuhuling dumating. Saktong alas 8:10 ng umaga, isinara ni Do-shik ang gate at pinalabas ang mga nahuling dumating. Ngunit muli niyang napansin na kasama dito ang kanyang boss na si Sang-jung at nagpa siya na huwag itong disiplinahin. Gayunpaman ang ibang mga estudyante ay nagpoprotesta sa kanyang desisyon kaya napilitan siyang disiplinahin ito sa harap nila. Pagkatapos ay dumating sa opisina ng punong guro ang anak ng direktor ng paaralan na si Mr. Lee kasama ang mga pinarusahan na mga mag-aaral. Doon ay binalaan niya ang mga guro tungkol sa kahihinatnan ng pagpaparusa sa mga bata sa ilalim ng kanyang proteksyon. Bago umalis, inilabas niya ang kanyang galit sa punong guro sa pamamagitan ng pagsampal dito ng malakas. Matapos ang insidente, nakita ni Do-shik si Mr. Lee na inaabuso sa pasilyo ang isang inosenteng estudyante na pinangalanang Mi-jung. Habang naghahapunan ay sinabi sa kanya ng kapwa niya guro na inaabuso ni Lee ay ang kanyang kapangyarihan at gumagawa ng hindi maganda sa mga guro pati na rin sa mga mag-aaral. Pagkatapos ng klase, si Do-shik ay nagroronda sa lugar ni Carrie at napansin na ang kanyang mga alip-oras ay ginugulo ang tindahan ng isang matandang babae. Nalaman din niya na ang matandang babae ay lola ng isa niyang estudyante na si Mi-jung. Kinabukasan ay pumasok si Do-shik sa paaralan para lamang makita ang isang pasaway na estudyante na naninigarilyo at nang aapi sa kanyang amo na si Sang-jung. Agad niyang ginawang dahilan ang kanilang mga maling gawain upang sila ay maparusahan ng hindi nila malilimutan. Pinalo niya ang mga ito ng malakas at pinasabit sa isang poste kasama ang kanyang amo na si Sang-jung. Nang magpalusot si Sang-jung upang makababa, tinanggihan niya ang kahilingan nito at sinabing walang eksepsyon sa kanyang mga alituntunin sa paaralan. Sa gabi ay nakabalik na sina Sang-do at Carrie sa kanilang lugar pagkatapos na hindi makumpleto ang kanilang misyon. Doon ang isa pang miyembro ng gang na si Dongpal ang sumubok sa kanila sa Ingles at nalaman niyang pareho silang hindi man lang alam ang spelling ng eroplano. Sa ibang lugar, binisita ni Do-shik ang kanyang amo na si Sang-jung sa isang spa at nalaman na brutal itong binugbog ng mga bully sa paaralan. Pagkatapos ay tiniyak niya sa kanyang amo na magpapadala siya ng isang espesyalista para ipagtanggol ito sa mga bully. Mula doon ay pumunta si Do-shik sa kanyang lugar at marahas na pinagalitan sina Sang-do at Carrie sa pagsira sa kanilang misyon. Samantala, nag-alok si Dongpal na dadalhin ang HK gang sa kanila. Pagkatapos ay niloloko ni Carrie ang kanyang boss na si Do-shik dahil sa pagiging miserableng guro at dahil dito ay muli siyang nabugbog. Kinaumagahan, hiniling ng senior na guro kay Do-shik na pumalit muna siya sa kanyang klase. Sa klaseng ito ay pinalaro ni Do-shik ang mga mag-aaral ng iba't ibang sports at tinulungan silang maging relax. Maya-maya ay napag-alaman na ipinadala ni Do-shik si Dongpal bilang isang estudyante upang bantayan si Sang-jung, ngunit sa halip na iligtas si Sang-jung, si Dongpal ay nabugbog din ng mga bully. Ang mga mag-aaral ay nag-enjoy sa mga palaro sa klase at si Do-shik ay naging malapit sa kanila. Pagkatapos ng klase, ang guro sa Ingles ay muling pinagtanim ng bulaklak si Do-shik at hiniling sa kanya na pumunta doon kinagabihan upang magtanim ng mas marami. Kinagabihan, ang sawang-sawa na si Do-shik ay dumating sa bar at inutusan si Sang-do na magtrabaho para sa babaeng guro. Maya-maya ay ipinakilala ni Do-shik si Sang-do sa guro at nagsimula silang mag-usap. Pagkatapos ay pumunta sila sa tindahan ng lola ni Mi-jung para uminom. Habang nagsasaya ay dumating si Mi-jung sa tindahan at umalis kaagad. Samantala, ipinaalam sa kanila ng lola ni Mi-jung ang tungkol sa malungkot na kwento ng kanyang apo at ang katotohanan na kasama pa rin niya itong namumuhay. Habang naglalakad siya palayo, sinubukan siyang pigilan ni Do-shik subalit sinagot siya nito at sinabing galit siya sa mga guro dahil palagi siyang inaabuso ng mga ito. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Sang-jung at Dongpal sa tindahan, dahil dumating na ang kanilang amo sa lugar, dinala na palabas ni Sang-do ang guro. Habang nagiinom at kumakain sina Sang-ju at Dongpal, dumating doon si Carrie at saka sila binatukan sa pag-aakalang sila ay mga estudyante at dahil doon ay naisawsaw ang mukha ni Sang-jung sa maanghang na sarsa na sobra niyang ikinagalit. Sa ibang lugar, dinala ni Sang-do ang guro sa isang hotel kung saan inilabas niya ang tear gas mula sa bag nito at inamoy dahil akala niya ay pampabango ito ng bunganga.
Sa sandaling inispray niya ito sa kanyang bibig ay napaiyak siya sa sakit habang ang kanyang dila ay nagsisimulang mag-init. Sa gabing iyon ay nagkita sina Dushik, Sangdo at Dongpal sa kanilang bar at pinag-usapan ang proyekto ng kanilang gang. Pagkatapos ng ilang sandali, inutusan ni Dushik si Dongpal na sindihan ang kanyang sigarilyo. Gayunpaman hindi sinasadyang nasunog ni Dongpal ang buhok ni Dushik dahil sa malakas na apoy ng lighter. Ilang sandali pa ay pinakiusapan ni Dushik si Dongpal na bantayan si Mr. Lee dahil isa siyang banta sa proyekto ng gang. Sa sumunod na eksena ay nakipagkita si Carrie sa kanyang asawang si Chanya at pinagsisisihan ang kanyang mga maling nagawa. Sinabi din niya na hindi niya kayang ipagkanulo si Dushik dahil siya ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang kanyang ina. Maya-maya pa ay pinuntahan niya ang kanyang amo na si Dushik upang humingi ng tawad at ngayon ay sinuportahan din siya ni Sangdo. Sa pagkakataong ito ay agad na tinanggap ni Dushik ang kanyang paghingi ng tawad at inutusan siyang magtrabaho kasama si Sangdo. Kinalaunan ay pumuslit ang dalawa sa pagpupulong na inorganisa ni Dongpal kasama ang Hong Kong Gang, habang pinag-uusapan ang naghaharing teritoryo. Si Sangdo at Carrie ay lumikha ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro ng gang sa halip na makipag-alyansa sa kanila. Hindi nagtagal, ang sagupaan ay sumiklab at ito ay nagtapos na naman sa kaguluhan. Ang galit na si Dushik ay pinatalsik ang dalawa sa negosyo ng gang at sa halip ay ginawa niya silang taga-resolba ng mga problema ng kanyang mga estudyante. Kinaumagahan ay hindi inaasahang hiniling ni Dushik sa mga bully na bantayan si Sangjung sa halip na bugbugin nila, na ikinagulat ng mga estudyante dahil akala nila ay sasaktan na naman sila nito. Kinabukasan ay inilabas ni Sangdo ang babaeng guro kasama si Carrie at ang kanyang asawa na si Chanya. Kinagabihan ay napalambot na ni Dushik ang puso ni Mi Jung habang nagpapalipad sila ng mga papel na eroplano at nagduduyan. Lumipas ang ilang araw at isang hindi kilalang babae ang bumisita sa staff room ng paaralan at hinanap si Dushik. Habang palapit si Dushik sa kanya ay sinampal siya nito ng malakas at sumigaw na sinira niya ang buhay ng kanyang anak na si Miran dahil binuntis niya ito. Dahil dito ay naparusahan si Dushik kahit na ang may kagagawan ay si Sangdo. Pagkatapos ng klase, dinala ni Dushik si Mi Jung sa park kung saan pinag-usapan nila ang tungkol sa isa't isa. Pagkatapos ay hiniling niya dito na maging magkaibigan sila pero sa halip ay inalok siya nito na maging kanyang kuya dahil wala siya nito. Ang dalawa ay nagkasundo na maging magkapatid at sila ay nagsaya sa bawat oras na magkasama. Kinagabihan habang sila ay naglalakad pa uwi, napansin ni Dushik na ang suot na bag ni Mi Jung ay sira na at sa parehong oras ay biglang umulan kaya agad siyang pumunta sa isang tindahan sa kabilang kalye para bilhan nito ng bagong bag at payong. Samantala, nakuhanan ng larawan ni Dongpal si Mr. Lee na tinatama ang sagot ng mga mayayamang estudyante na nagbabayad sa kanya ng malaki. Habang wala pa si Dushik, lumapit si Mr. Lee kay Mi Jung at sinubukan siyang gawan ng masama subalit nagawa niyang itulak ito at tumakbo patungo kay Dushik ngunit sa kanyang kamalasan ay nabangga siya ng sasakyan nang tumawid at saka bumagsak sa sahig. Nang makita ito, ang nabiglang si Dushik ay umiyak dahil sa matinding paghihirap, si Mi Jung ay nakahiga sa kalsada habang nauulanan ang kanyang dugo. Agad siyang isinugod ni Dushik sa ospital ngunit sa kasamaang palad ay namatay din, mabigat ang pakiramdam. Umuwi siya na paghihiganti ang nasa isip. Pagkatapos ay dumalo siya sa libing ni Mi Jung at kalaunan ay dumating din si Mr. Lee upang ipahayag ang kanyang pakikiramay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Mi Jung at brutal nitong binugbog. Kinabukasan sa paaralan, pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa relasyon sa pagitan ni Dushik at Mi Jung. Gayunpaman, isang estudyante na nakasaksi ng aksidente ay itinanggi ang katotohanan. Sa ospital, si Mr. Lee ay tila nag-aalala dahil alam na ng mafia boss na si Dushik ang tungkol sa kanyang mga lihim. Dahil sinusubukang pagtakpan ang kanyang mga maling gawain, inutusan niya ang isang miyembro ng kalaban na gang na patayin si Dushik na nagsisiwalat na siya ay matagal nang nakikipagtulungan sa kanila. Ang mga kontrabida ay sinundan si Dushik habang binibisita niya ang puntod ni Mi Jung at saka siya pinalibutan doon. Sa lugar na iyon, si Dushik ay buong lakas na nakikipaglaban ngunit siya ay nadaig nila. Pagkatapos, ang amo ni Dushik na si Sangjung ay dumating sa eksena at inabala ang mga kontrabida. Gayunpaman ang helmet ay hindi niya matanggal sa kanyang ulo dahil matagal na simula nang huli niya itong nasuot. Nakipagbakbakan ang dalawa hanggang sa lumitaw ang gang ng D-Dog. Sa wakas ang dalawang grupo ng mga gang ay naging abala sa matinding laban, habang si Dongpal ay dinala ang kabuuan ng mga mag-aaral upang protektahan ang kanyang mga amo. Dahil napakarami na nila tinanggap ng kalaban na gang ang kanilang pagkatalo at umalis.
Kinabukasan ay nagpaalam si Dushik sa kanyang mga estudyante dahil dumating ang mga pulis upang arestuhin siya dahil sa pagdudulot ng mga problema sa paaralan. Sa kanyang huling klase, umamin na siya na isang gangster at tinulungan siya ng mga estudyante na maging mas mabuting tao. Habang siya ay dinadala sa loob ng sasakyan, ang mga estudyante ay nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, si Dushik ay inilipat sa isang bilangguan kung saan nalaman niya na ang negosyo ni Mr. Lee ay ang pagbabago ng mga marka ng mayayaman. Nalantad ang mga mag-aaral dahil sa huling pagsusulit at naaresto na rin siya. Sa huling eksena, nakalabas na si Dushik sa kulungan at binati ang kanyang amo na si Sang Jung sa pagtatapos sa high school. Iminumungkahi pa niya sa kanyang amo na kumuha ng college degree para sa mafia mula sa Pilipinas. Sa kanya ipinaalam na si Sangdo ay palaging sasamahan ni Carrie sa kanyang oras sa ibang bansa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!